John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Lahat naman po tayo siguro naranasan natin yung hindi tayo magpatawad o naranasan rin natin magpatawad. Pero sa tingin po ba natin, ano mas mahirap? Magpatawad o hindi ka magpatawad? Siguro mas mahirap po kapag hindi tayo nagpatawad. Tayo magdadala po sa buhay po natin. Then pangalawa, yung tinatawag po natin the loneliness of it. Tingnan niyo po, ito yung masakit sa parte ng Panginoon. John 13:21. Saan po natin? Kapag nagawa ka ng hindi maganda. John 13:21. Sino pa yung tinutukoy po niya rito? When Jesus had those said, He was troubled in spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. The loneliness of it. Nakakalungkot po minsan, nakatalikod ka, sinasaksak ka. Hindi po, dapat po mga anak ng Diyos po, hindi po ganun dapat ang attitude po natin. Nakakalungkot po minsan, na dapat tayo kakitaan ng ganung klaseng attitude, ng mas madaling magpatawad. Kung minsan tayo po yung napakahirap magpatawad. Nagawan ka na ng konting ganun, dinamdam mo na. May mga bagay na parang hindi mo na kaagad makita yung ginawa ng Diyos. Ang lagi natin nakikita yung ginawa sa atin ng tao. Pero yung ginawa ng Diyos hindi natin makita. Yung kanyang ginawa para po sa atin sa krus ng Calvary. Alam niyo po yung Calvary, yung place po na yun. Kaya sabi po, yung akala mo ng iba, yung salitang cross. Wala akong kapangyari yung cross. Cross mean curse. Sabi ng Bible, curse is the man that hung it on the tree. Isang uri ng kamatayan. Pero ginawa po niya yun para po sa atin. Sabi nga, ayaw niya sana tanggapin pero tinanggap pa rin po niya kahit nahihirapan po siya. Kita po niyo, alam naman po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Parang masakit po man yung sabihin, minsan naaalala lang siya pag mga ganitong panahon Hindi, para makita natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lagi lang natin isipin yung ginawa ng Panginoon na maranasan natin yung kaligtasan. Yung salvation, yung kaligtasan po. Isa magugulat ka minsan, kataka ka kung may makikita na. Kung nakita mo, ano ba ito? Bata-bata pa, parang 40 na. Ibang parang pasay niya, buong daigdig Yung mga ganun po minsan, alam mo, sabi nga ng parang maranasan yung beauty secret, maging guwapo at magaganda. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Hangganin natin yung mga bagay na nagiging hadlang sa buhay natin. Kung gano'n ang tingin sa'yo, basta gawin mo na pinagagawa ng Panginoon. Hindi pwede, pag gumagano ka, walang gumagano din sa'yo Normal po yun sa buhay natin. Sabi nga nung nakausap ko, dumating yung auntie ko, sabi niya, nakausap ko sa Cardini, sabi nga nila, nako, pag pumunta ka sa ibang bansa, pinakamaganda huwag kang humanap ng, hanggang maaari walang Pilipino, ikaw lang mag-isa. Bakit po? Kasi may mga Pilipino, yung crab mentality. Sabi niya, mas maganda sa isang lugar, may isang Pilipino ka lang. Pag ibang lahi, okay yan. Pero pag may kapwa Pilipino ka na, lalo lang pag Pilipino, mabigat ko. Ibang parang, huwag kang mag-alala, mag-cross pa rin ang landas natin. Yung po isang bagay na hindi ko dapat nating makita sa buhay ko natin. Sabi po ni John MacArthur, nabasa po yung isang, hindi ko po isang story po ito. Meron po isang tribes. Yung tribes po na ito ay meron silang tinatawag na batas na pinatutupad dun sa lugar na yun. At dun sa lugar po na yun, makikita po natin isang bagay na maayos po sila, may kaayusan. Talagang pinatutupad ang batas. Maganda yung kanilang samahan sa community. Pero dumating yung time, meron silang nabalitaan. Meron nangyayaring nakawan sa lugar po na yun. At tinitrace nila kung sino po itong gumagawa ng hindi maganda sa lugar nila. Hindi pa rin nila malaman hanggang sa sinabi ng pinaka-leader, o sige, magbibigay tayo ng kaparusahan kapag nalaman natin kung sino siya. Okay. Ang gagawin po doon, lalatiguhin. Una, binigay 10 latigo. Then, ganun pa rin ang nangyayari. Gusto tribes,
lang 20. No? Then, patuloy pa rin, no? wala pa rin solusyon. Umabot ng 30. Hanggang umabot ng 40. 40 lashes. Then, dumating yung pagkakataon. Merong isang nakahuli. Pinag-iisipan niya kung isusuko niya itong tao ito o hindi. Anong ginawa po niya? Isinuko niya. Nung isinuko niya, nagulat yung leader. Dahil yung palang gumagawa ng hindi maganda, ay ina niya. Yung kanyang mother. Yung nanay niya, hindi na matandang-matanda na. Parang sabi nga, yung bang kukluba na. Talagang hindi na parang hirap na, yuko na siya. Talagang makikita niyo yung kanyang kalagayan pisikal, ay talagang matandang-matanda na. Pero alam niyo po, naghihintay yung mga tao sa tribes na yan kung anong ipapataw ng leader nila. Maya-maya, dumating yung pagkakataon na sinabi ng leader. Sige, igapos siya. Hirap na hirap yung matanda maglakad, tinapos siya doon, at eto na, talatiguhin na po siya. Pero maya-maya nagulat yung mga tao, yung leader nila, unti-unti inubad yung kanyang dago. At ano pong ginawa? Niyakap niya yung kanyang ina. At hinayaan niyang siya ang umako nung kasalanan ng ginawa ng kanyang ina. Alam niyo po ang Panginoon, ganun ang ginawa niya sa atin. Dapat po nating makita po sa buhay natin. Dapat hindi ko lang sa ganito mga pagkakataon naalala natin siya, kundi sa buhay po natin. Kung gano'n yung paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi po rito, forgiveness makes a future possible. Matuto tayo magpatawad. Makita natin sa buhay natin na isang araw makikita natin kung hindi mo siya pinatawad, ano kaya ang mangyayari sa taong ito? Pero tingnan natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos kung hindi niya tayo pinatawad. Nandun tayo sa impyerno. Karapat-dapat lang tayo doon sa lugar na yun. Pero Panginoon, ginawa niya lahat para hindi natin maranasan yung lugar na yun. Gaya ng ginawa ng leader ng tribes na yun. Yakap niya yung kanyang ina. Sa kabila ng ganung kalagayan, ibinigay niya yung kanyang katawan. I hope and pray po sa buhay po natin, makita po natin kung anong ginawa mo. Number 3, the shame of it. Isa nakakalungkot po, no? Nakakahiya mo minsan. Christian, hindi kayang magpatawad. Hindi kaya niya magpatawad. Sabi ko ng Hebrews 9:22, for without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Yung kanyang dugo, ibinuhos niya para po sa atin. Usan ko lang po yung 1 Peter 1:18. Ano sabi po ng 1 Peter 1:18 and 18 and 19? 1 Peter chapter 1, 18 and 19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Paano kaya karami po yung kanyang nabubong dugo sa krus ng Kalbaryo para po sa atin? Paano kaya ako karami? Grabe nga daw, pag sama-samahin mo na yung kasalanan ng buong sangsawa, makikita natin kung ano yung kalagayan ng Panginoon. I hope and pray makita po natin forgiveness or forgetfulness. Limutan mo natin. Nanyo, totoo lang po, ayaw lang magdadala mo niya. Ang sarap ng buhay. Ang sarap maging anak ng Diyos. Masarap yung lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Masabihin ko po dito, lagi ko sinasabi. Wala nang pinakamasarap pa. Paglingkuran ang ating Panginoon Jesus. Okay. Minsan talagang dumadaan tayo dun sa utos ng karami. May nagsabi kong ganito, naalala ko lang po. Nangihina po ako, sabi niya. Sabi ko, sino bang malakas? Sabi ng isa, may problema pa akong pinansyal. Sino bang walang problema ang pinansyal? Hirapan daw ang patawad. Tignan natin ang Panginoon. Na natin maranasan. Ang dapat natin gawin para makanasan
Father, forgive them, for they know not what they do. To God be the glory.